Our gracious, most heavenly Father, we thank you, Lord, for once again for this wonderful opportunity being with your presence, together with our brother and sister in the Lord, who faithfully serving you in so many ways. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy kang kumikilos sa at sa pag-aral namin, Panginoon, sa oras pong ito, sa pamamagitan ng iyong lingkod at sa pinagmula ng pag-study namin sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid, Oswald Chambers, nagbibigay sa amin ng guide, encouragement, wisdom, upang maranasan namin at matanggap ang fresh na patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Alam namin, O Diyos, na ang buhay namin isang living testament sa tunay na pananampalataya upang maganap ang iyong kalooban at mangyari, Panginoon, ang lahat ng mga possible na ibig mong mangyari sa iyong kingdom, sa church, sa bawat buhay ng mga lingkod mo. Pagin mo ang bawat isa sa amin at sa pagbubulay-bulay namin ng iyong salita, ranasan namin patuloy ang kagalakan at kalakasan, katagumpayan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at the inspiration, the empowerment, and even, Lord, the guidance and the wisdom that comes from your Holy Spirit. Father, we bless you, Lord. This is our prayer in Jesus' matchless name. Everybody will say, Amen. Amen. And Amen. so, ang ating pamagat sa oras pong ito, sa ating pag-aralan, ay The Way to Permanent Faith, no, by Oswald Chambers. Alam natin na sa pamamagitan ng pananampalataya, no, dito natin maranasan yung patuloy na kalooban ng Diyos, no? Paano ba maging permanent, paano ba maging stable yung ating pananampalataya. So, slide. Dito makita natin na a time is coming, and in fact has come, when you will be scattered. It's to your own home. You will leave me alone, all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. Indeed, the hour is coming that you will be scattered. Kita natin dyan sa John chapter 16 verse 32. Ito yung panahon na yung mga lingkod, alagad, Panginoon ay nagkaroon ng karanasan na sabi ng Panginoon, darating yung time na magkawatak kayo. Ito yung sa Christian history, sa mga karanasan ng kung bakit ang pananampalataya ay naging permanente, naging stable despite and in spite doon sa mga persecution. Dahil yung pag-scatter ng mga Christian before, hindi ibig sabihin na manghihina ho sila. Hindi ibig sabihin na mawala yung yung pananampalataya, yung pag-asa na naranasan nila sa kapangyarihan ng pagsama nila sa Panginoon. Nagkaroon ng maraming mga pagsubok. Higit sa lahat, nakita rin nila at naranasan kung paano yung Panginoong Hesus gumawa ng mga miracles. So, yung pag-scatter nila, sa atin din, ito yung personal contemplation na binigay ng Lord habang pinag-aaralan ko ito. Yung pananampalataya kasi, pag permanent yung faith natin, ay kahit anong mga pagsubok at mga sitwasyon,
gusto ng Panginoon at ibig ng Panginoon ay ipabatid sa atin na pag yung pananampalataya natin ay tunay nga at permanent, stable, no one can move us. No one can walang pwedeng humiwalay sa atin sa paggawa ng kanyang kalooban sa ministry, sa posisyon, kung inilagay tayo ng Panginoon sa gawain. So sa mga circumstances beyond sa ating makakaya, yung pag-stable, pag-permanent yung pananampalataya natin ay ito ho, lalo nating pinapatibay, no? Lalo nating maranasan yung katibayan ng tunay na pananampalataya na yung Panginoon, sabi niya doon sa mga alagad niya na dahil yung mga alagad niya tumalikod na sa kanya, si Peter din, sabi ng Panginoon, Peter, ikaw din ba? Aalis ka din ba? So, yung yung mga disciple, bumalik talaga sa kanilang dating mga buhay. Parang nawala na yung mga pag-asa, yung karanasan nila doon sa actual na sitwasyon na naganap, nangyari at naranasan nila. So yung tunay na the way to permanent faith ay minsan, no, inaalaw ng Diyos, ituloy ho natin, second slide, Sora. Jesus was not rebuking the disciples in this passage. Their faith was real, but it was disordered and unfocused and was not at work in the important realities of life. The disciples were scattered to their own concerns and they had interest apart from Jesus Christ. After we have the perfect relationship with God through the sanctifying work of the Holy Spirit, our faith must be exercised in the realities of everyday life. We will scatter not into service, but into emptiness of our lives, where we will see ruin. And okay, continue. Wait lang. And sige. Okay. Ito natin dito na yung Panginoon mismo, nagkaroon kasi ng time of trials or testing. Yung kung ano ba talaga yung pananampalataya, the way of permanent faith. Na yung concern ng Panginoon ay hindi ho na mag-scattered ho tayo sa personal. Dahil yung faith na ibinigay ng Diyos sa atin ay stable na yan eh. Walang pwedeng humiwalay, walang pwedeng mag-move doon sa faith na yan. Sabi doon sa Mark chapter 11, 24-25, no, sabi niya doon, you can say to this mountain, be cast out and be removed, and do not doubt in your heart. No, speaking about faith, it shall be done. Ibig sabihin yung pananampalataya, stable yan. Walang pwedeng walang pwedeng humiwalay o walang pwedeng kumuha dahil yung katotohanan ay yung naranasan natin na buhay sa Panginoon ay dito dito makita natin na mas lalong intense yung karanasan natin doon sa tunay na pananampalataya. Maraming mga Bible character, mga man of faith dito sa Biblia na pagtayuan nila yung pananampalataya na yan, permanent faith, ay walang pwedeng humugot sa kanila palayo sa Panginoon. Sa mga praktikal na buhay natin sa mundong ito, yung tinutumbok ng Panginoon na nagkaroon ng scattered, hindi doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin dahil pag ang Diyos ay kumilos at gagawa ng mga malalaking bagay, no, sa buhay natin,
ay subject ho yung ating pananampalataya, yung kakayanan ng ating pananampalataya doon sa sitwasyon na ibig ng Panginoon na maranasan natin. Yung scattering kasi doon na sinasabi na ibig ng Diyos na hindi mag-focus ho tayo doon sa permanent faith. Dahil sa mundong ito, pag wala tayong permanent faith, ay maraming mga bagay, mga kapangyarihan, mga sitwasyon at sarili. Minsan no, nakafocus na tayo sa ating sarili. Minsan nakafocus na tayo sa mga circumstances. Minsan nakafocus na tayo sa mga pangailangan. At nawala na ho tayo doon sa permanent faith na kaya ng Panginoon na baliktarin yung sitwasyon. God is God of signs. God is a God of miracles. God is a God of wonders. All things are possible to Him, to those who believe. So doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, that those who come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them who diligently seek Him. So isa yun sa mga pananampalataya na permanent. So, okay, ituloy natin. As we preach for this, it is certainly not of our own choosing, but engineers our circumstances to take us there until we have been through that experience. Our faith is sustained only by feelings and by blessings. So makita natin dito yung isang sitwasyon na as we continually engage in preaching the Word of God, nireveal ng Panginoon dito sa akin habang pinag-aralan ko ito. Yung pananampalataya, yung permanent faith dito, ay nangyayari at mangyayari kung doon ho tayo sa isang circumstances beyond ng ating capacity na. Isa sa biblical experience doon sa time ni Joseph, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, yung challenge doon na sasamba sila sa statue na nagawa ni King Nebuchadnezzar. Challenge sila doon. Talagang patayin sila. So, alam natin yan, yung scenarios yun ang nangyari. So, balik, dahil permanent faith ho, silang permanent, stable, living to what God has been promised. Sabi niya, mahal na hari, kahit hindi ho kami iligtas, talaga naman, kahit hindi kami iligtas ng aming Panginoon, hindi pa kami sasamba. So tignan mo yan, kahit sa kamatayan, sa bingit ng kamatayan, ay pwede nilang tayuan, pwede nilang panindigan, pwede nilang sabihin na no one can separate me. Yun ang term ni Apostle Paul. No one can separate us from the love of Christ, neither death, nor life, nor persecution, nor anything that in this world, nothing can separate us from the love of Christ. Stable, permanent yung pananampalataya. So, kadalasan, nakikita ho natin at nagpipreach ho tayo. It was a challenge for us na masarap ho pakinggan yung miracle ng salita ng Diyos. It's all the miracle that comes from the Word of God. We are for this, we are declaring for this, we are believing for this. But yung tunay na truth ng permanent faith, kung ilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na ano ba yung maging reaction natin? Ano ba yung maging yung feeling natin? So, ano tayo nito? Kung baga, hindi ho tayo, we are not new sa mga nangyayari. No?
binibless natin yung salita ng Panginoon. Pero pag doon sa punto na ilagay tayo ng Diyos doon sa mga circumstances, no? But God engineered circumstances to take us there. Yung tunay na permanent faith, ilagay talaga ng Panginoon doon sa pinaka challenging moment, no? Doon sa time ni Joseph, no? Mayroon siyang mga pagkain. At dumating sa punto na grabe ho yung pag-test, no? Grabe yung karanasan doon sa pananampalataya. Subok talaga yung tunay na permanent faith upang maranasan natin yung tunay na katotohanan. Bakit nangyayari ito sa buhay ng mga pananampalataya, sa buhay ng mga lingkod ng mga pastor, sa buhay ng mga Christian, no? Na masarap yung pag-worship, masarap ho yung makinig ng salita ng Panginoon. I am so blessed. I was so challenged, no? I was empowered, no? Kung baga salita ay andun ho yung katotohanan, yung katabayan, yung pangako ng Panginoon. So, yung salita ng Diyos ay punong-puno ng pananampalataya. Doon sa Hebrews chapter 11 verse 1, that faith is the substance of things hoped for, no? But the evidence of things not seen. So, nandun yung pananampalataya. Substance. Ano ba yung substance ng pananampalataya? Yung stance ng pananampalataya kasi hindi natin makita hanggat hindi ho tayo go through sa tough times ng challenge ng permanent faith ng ibig natin mangyari. So yung substance, naalala ko yung TV. Yung TV, enjoy ho natin. Yung pinapanood natin sa TV, kung nandun yung mga paborito nating mga artista, yung mga pinapanood natin, na-enjoy ho natin. Pero hindi ho natin nakikita yung sa likod nito na maliit na mga bagay, mga piyesa na kung saan nagkakadugtong-dugtong upang i-broadcast, ipakita yung ibig nangyari sa ine-expect mo na makita yung mga pinanood mo. Parang ganun ho yung pananampalataya. Minsan na-enjoy ho natin yung mga miracles, na-enjoy ho natin yung mga nangyayari sa ministry, binibless ng Diyos, maraming mga tao umiiyak, tumanggap. Lahat na yun, no? It orchestrated and engineered by the power of Holy Spirit through the preaching of His Word, because His Word has the power to change things, no? At ito ho yung mga dapat maala natin, na yung permanent na faith na ito, no? Sabi ng Panginoon, but once we get there, no matter where God may place us or what inner emptiness we experience, we can praise God all is well. Dumduman na ano ko yung isang awit na all is well, no, with my soul. It is well with my soul. So, mga karanasan ng mga naunang mga man of faith, no? Doon sa Hall of Faith, Abraham, Isaac, Moses, Paul, no? Maraming mga karanasan na makita natin, at ito yung mga glimpse of hope na naging tagumpay, no? Kahit yung persecution, si Paul kasi Silas, nung sila ay talagang persecute sila at inilagay sa chamber doon sa prison, sa jail. Pero doon hindi natinag yung pananampalataya nila. They prayed and said to the Lord, and God make miracles. At doon naranasan ng
ng jailer kung paano siya maligtas. So, makita ko natin yung pag-orchestrate ng Panginoon na yung tunay na permanent faith, hindi yung nakita lang natin, naranasan na, umaten tayo, we feel so blessed dahil doon sa mga magandang bagay na nangyayari at mangyayari. So yung permanent faith ay ito yung pag ikaw na, naalala ko yung ibang mga OFW na mga Christian pag nila sa Pilipinas, parang nanghina sila, nag-drift away, nag-drain yung kanilang pananampalataya, yung commitment nila, hindi na umattend sa mga gawain. Pero doon sa kung saan na lugar, sa maraming mga kasamahan sila doon. So masaya. So sa paglilingkod, lahat ay provided, lahat ay so nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng empowerment. Parang masarap yung pananampalataya. Mayroong malakas yung pananampalataya. Masarap yung resulta ng pananampalataya. When I pray, Panginoon ay bilis at dinidinig niya yung aking panalangin. It speaks of permanent faith. No? Pero marami sa atin, ako rin, naranasan ko rin na mga sitwasyon na minsan you're feeling because unstable, no? Parang nadidrain, parang nadidiscard, parang hopeless yung mga paligid mo, yung mga pananaw mo, parang nawawala. So scattering, no? Why si Jesus doon sa ating verse, John chapter 16, na kung bakit nagkaroon ng scattering. Yung alam ng Panginoon, sabi niya, kahit ako, no? Kahit ako, ano man ang mangyari, ano man ang naranasan, alam ko yung aking ama sumasakit. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa buhay natin in application for this, na alam natin, God, His promise, His presence, His purpose, and His power is available. So, how could we maintain the way of permanent faith? Yun ang tanong. How could we maintain the way of permanent faith? How could we even experience, no, the way of permanent faith? Yun ang mga tanong natin. So, we praise God that all is well. That is what is meant by faith. You will leave me alone. Have we been scattered and have we left Jesus alone by not providential care for us? Not see God at work in our circumstances. Dark times are allowed and come to us through the sovereignty of God. Are we prepared, God, to what He wants with us? Are we prepared to be separated from the outward blessing of God? Ikita ko natin dito. So, na-mention na natin kanina na mas nakafocus tayo doon sa present na mga blessing, sa mga temporary na mga blessing, which is but the evidence of what is behind that we could not even see. So God is working. One of the song of Don Wen, God works in ways we cannot see. It's just but the result when God is still working. So when we have kind of permanent faith, God will going to stay and to even we can even see the result, no? If we have that permanent faith. Dumarating yun mga dark times ng buhay natin, inaalaw dyan ng Diyos. But no, pag mayroon tayo permanent, kasi yung faith na yan is siya mismo. Yung word, yes, siya mismo. Nandun ho tayo sa stability ng kanyang salita. At ang kanyang salita ay nagbibigay ng pananampalataya doon sa
Romans chapter 10, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Yung pananampalataya doon ay nangyayari kung yung salita ng Panginoon patuloy nating ikabuhay. Yung hearing and hearing. It means we have to hear the word of God and we have to understand the word of God. We have to live on it. We have to live on it. So doon ho yung tunay na permanent faith is the stability of faith that we even desiring for, so that we can have this kind of strength, and we will become empowered, and inspired, and everything that we can even say and do, mayroong kasamang pangako, kapangyarihan, at ang banal na espiritu ay kumikilos sa ating mga buhay. So until Jesus Christ is truly our Lord, we each have goals of our own which we serve. Our faith is real, but it is not yet permanent. So yung pananampalat natin real. Mayroong pananampalataya tayo sa Panginoon na totoo siya. Buhay siya. Yung pananampalataya natin. But it's not permanent. Ibig sabihin, hanggat dito tayo sa mundong ito, unstable yung iba, no? Yung iba. Pero tayo, the word of faith is already embedded. Andun na ho. Naging buhay na natin yan eh. Naging buhay na natin yan. Ibig sabihin, we are designed and we live for it. Yung isda, yung nature ng isda, pag kinuha mo doon sa tubig, pag inilagay mo sa lupa, mamamatay. So, ganun din ho tayo. Pag kinuha yung buhay natin doon sa paglilingkod, talagang wala nang buhay doon. Wala nang buhay sa mundo. Lahat doon sa paglilingkod, nandoon yung buhay natin sa Panginoon. So yun ang buhay natin. Kaya yun ang sovereignty ng pananampalataya na mas higit na kailangan ho natin sa mga panahong ito. So unstable yung mundo, unstable yung mga government, mga posisyon, lahat na mangyayari sa mundo natin, lahat sa nations, sa ating sariling nation. Pero kailangan ho natin yung sinasabing tunay na pananampalataya. And God is never in a hurry. If we are willing to wait, we will see God waiting out that we have been interested only in His blessing instead of in God Himself. So isang challenge ito sa atin na yung Panginoon hindi ibig ng Diyos na doon ho maging interesado lang ho tayo sa blessing. Sabi ko nga mayroong nangyari sa mga community, i-share ko lang ito. Buhay na patotoo. Yung mga baguhan na nagkaroon ng interest na makinig ng salita ng Panginoon. Doon sa Matthew chapter 11 verse 28, yun ang isang come unto heavily laden and I will give rest. Tinanong ko sila, sabi ko, ba yung mga kabigatan, mga problema ninyo? So yung matin, halos mula yung ugat sa katapusan, sabi niya, Pastor, yung problema ko, kwarta. Yung problema ko, kwarta. Puro kwarta. Halos sila lahat kwarta. Sabi ko sa kanila, alam nyo, marami ding mga kwarta, mga pera yung dumaan sa atin. Hanggang ngayon, nabubuhay ho tayo doon sa material na bagay. Sabi ko, bakit nagkaroon ng ganitong mga problema? Dahil sabi ko, inuuna ninyo yung kwarta. Yung
yung may-ari ng kwarta, may-ari ng pera. Kumbaga, inuuna natin kasi yung blessing, sabi ko. Inuuna natin yung blessing. No? Nakalimutan natin unahin yung may-ari ng blessing. So, doon ho, natauhan ho sila. Ano no, dito, sabi ni Oswald Chamber, God pointing out that we have been interested only in His blessing instead of in God Himself. So, yun, pag tanong, maging ganun pa rin ba yung yung puso natin, damdamin natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ba mabawasan yung intimacy, yung commitment, yung sacrifices natin, kahit wala kang pamasahe, kahit wala kang gagalawin, kahit ano, kahit mayroong mga pagsubok sa paligid mo, health, no? Minsan na de-drain, naapektuhan. Ganun pa rin ba? Nakafocus ba tayo sa Panginoon or sinasabi natin noon pag wala ito talagang hindi ko magawa yung ituloy natin. Sense of God okay. So sabi niya dito, be good cheer. I have overcome the world. John chapter 16 verse 33. This is unyielding spiritual fortitude is what we. So ito yung isang buhay natin na ano mang mangyari, no? Ito yung pangako ng Panginoon. Be of good cheer. No? I have overcome the world. So I have told you these things so that in me you might have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John chapter 16 verse 33. So the last, yung wisdom ni Oswald Chamber, no? The vital relationship which the Christian has to the Bible, not that he worships the letter, but that the Holy Spirit makes the word of the Bible spirit and life to him. So in application sa buhay natin, yung pinaka-vital relationship natin sa Panginoon, based doon sa salita ng Diyos. Hindi dahil wino-worship natin yung Panginoon, kung hindi yung kailangan ng Panginoon yung tunay na worshiper. No? So, ito ho, sa buhay natin, sa ministry, sa family, sa nangyayari sa ating paligid, kailangan natin ho yung tunay na permanent faith sa bawat buhay natin. So, salamat ho sa oras pong ito at tayo'y manalangin. Praise God. Panginoon, sa oras pong ito, salamat sa patuloy mong pag-i-inspire sa bawat buhay namin. Salamat sa salita mo, Panginoon, sa guidance sa pamagitan ni Oswald Chambers, na ito'y isang glimpse of wisdom, practical wisdom, so that our faith should stand in the test of times. Whatever things that we are going through, tough times, Lord, and trials, we know that you are working in a miraculous, special way, because your Holy Spirit, Lord, is always there to say and to empower us, to give us, Lord, the assurance that whatever the situation, your promise, your power is always available. Bless your people, bless all your servants, all families that is being prayed this noon time here in the Philippines and abroad. Continue, Lord, to even our faith should spread abroad and would be active, Lord, would be permanent, stable, and no one and nothing can move us, because that faith would stand in the test of times. Thank you, Lord. We honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen.
Praise God. Maraming salamat, Pastor Raul, for that very powerful sharing. And once again, we were reminded how siguro it's time to reflect, di po ba, sa ating mga sarili. Maybe when we leave this room, this platform, and we go to our prayer closet or in our own quiet time, we can look into our hearts and check, do a faith check. Kumusta na po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon? Are we moving? Are we journeying? Are we in the process? Are we allowing the Holy Spirit to do His work? To get us to that point, di ba? Sabi doon, to the point of a permanent faith na at in-reveal po sa atin sa ating sa pamamagitan ng ating sharing po devotion, how to get there, papaano ba, what is the way to that permanent faith, na yun po dapat yung atin pong goal sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin. If we are not there yet, then of course we are all in the process, hindi ba? It is a lifetime process. It's the sanctifying work of the Holy Spirit working in us. So I believe lahat po tayo ay talagang we are continuously being molded by our God para sa pananampalataya na nais niya na magkaroon tayo. Amen, amen. Okay, so sige po mga kapatid, with that in mind, we come to our prayer blast. And andito po, unahin na po natin yung ating mga prayers for